till my final breath. Let the weight of this world go. Gonna be no tears, gonna be no pain when I see that smile on my Savior's face. I won't be walking, I'll be running home. He called my name, yeah, and stole my shame. Everything changed when I came running home. Into his arms, no more running away. I'm running home. Maligayang pagdating mga kapatid dito sa Jesus Reigns Forever International Ministry. Kay bilis talaga ng panahon. Akalain mo, Burmans na! Kaya tayo ay magdiwang, magsaya at ihanda natin ang ating mga puso for today's service. Upang tayo'y pangunahan. Let's welcome our anointed pastor, Pastor Walter Iko. God bless and enjoy the service. Nasa pangatlong na tayo, serye. So kung kararating nyo lang, mga bisita namin, sakto lang ang dating po ninyo, patapos na po kami. Okay. We are tri-part lang po mga kasi ito. 3 installment lang po ito. Next week, we are so excited kasi darating ang ating mahal na pastor, si Pastor John. And the family, okay. Siya po yung nag-start natin dito na pastor natin. And now, bless sila. They were nasa Canada na po sila at dadaan po sila rito for 3 weeks. So makakasama natin po sila ng 3 linggo po rito sa service po natin. So let's get excited at warm welcome natin po sila next week. Amen po ba? So amidst of the impossible, this is our series title, okay? Nagiging imposible lang kapag kasama ka kasi eh. Diba? Pero pag si Lord ang kumilos, ayan. Kaya yung ikaw yan, pag tinanggal ka ni Lord, nagiging posible. Kasi kuminsan ikaw yung sagabal sa impossible ni Lord eh. Yung possible ni Lord eh. Amen? So pastor, paano yan? Wala akong mananampalataya. No, hindi yun. Ha? Yung mga nagiging posible, kilos ng Diyos yan. Yung imposible hindi mo kayang gawin. Pero pag si Lord na ang gumalaw, pag siya na ang kumilos, kahit ano pang sabihin mo na imposible, sa Kanya nagiging posible. Amen po ba? So pangatlo na tayo, una natin na pinag-aralan po yung parable or not the parable. It was the calling of the disciples na nakakuha po sila ng napakaraming isda na talaga namang dapat na wala silang mahuli. It was really impossible situation po yon. Pero dahil nandun si Lord, naging posible na nakakuha sila ng siksik-liglig na umaapaw pa ng mga isda and they become blessing to other people. But one of the messages there that I really love is that when they had that blessing, they lived that blessing and followed the blesser. And that was so significant. Alam niyo kung bakit? Maraming mga tao na kuha yung blessing, iniiwan si Lord and then they took the blessing and they lived Jesus alone. They lived, they deviate, lalabas na sila, alis na sila. Pero magaling yung mga disciple, alam niyo kung bakit? Iniwan yung blessing, sinundan si Lord. Bakit? Ano niyo? Kasi mas marami dito ang parating na blessing tuloy-tuloy pagkasama mo si Lord. Eh po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, pagkasama mo si Lord, tuloy-tuloy ang pagsama niya sa iyo, kapatid. Kaya magaling. Sabi ko, buti na lang sinulod niya si Jesus. Kung hindi, minsan lang yung blessing niya, after na maubos nila yung kung ano yung mga nakuha nila, mga tilapia, wala na sila ulit na blessing. Pero dahil sinundan nila si Lord, tuloy-tuloy ang kanilang mga pagpapala. The part 2 po natin, of course, the parable of the, or not the parable, it's the feeding of the 5,000. At mas nalo kong naklarify po noong Thursday po ito eh. Kasi nilagyan ko pa ng mga further details doon. At matindi po yung kilos ng Diyos doon. Because 5,000 men pa lang yon. Approximately, it was 15 to 20,000 talaga ang dami ng tao na yon. At ipinakita ko sa kanila yung picture ng 20,000 people na kapag nag-gather sila sa lugar na yun, paano papakainin in a certain time lang naman, probably approximately 2 hours, paano nagkaroon ng pagkain na gano'n. And then pinanood namin ng video kasi yung mga iba dito wala dito because I think ang umatin lang last week dito sa Sunday natin is kasi nahati, nagpunta sila sa Thursday.
And then that Saturday last week, kasi walang Sunday noon, ipagpaumanhin nyo po doon sa mga umatin ng Sunday, last week. Kasi Sabado yung service natin, may umatin pa rin dito ng Sunday. At wala po tayo dito ng time na yun. Kala nila na-rapture na tayo, sila lang ang naiwan. So, I think it's for ano po, hingi ako ng ano sa inyo, kung gusto nyong updated po kayo, just follow our page na lang po. Ina-announce din po natin doon kung may sudden change lang ng place natin. Kasi or time, dahil kung minsan may nakabook na po dito na ikakasal, may nakabook na gawain dito at doon sa taas minsan. So, binibigyan tayo ng option kung gusto nyong ganapin ito ng Sabado, ng gabi or something like that. So, yun po yung nagiging dahilan bakit tayo nagkakaroon kuminsan ng adjustment sa mga time po natin. Okay po ba yun? So, huwag kang magtatampo ha. Baka naman, wala na, iniwan na kami. Iniiwasan po kami. Sabi, hindi ka namin iniiwasan. Anyway, yun yung pangatlo at pangalawa natin, the feeding of 9,000. Ang tindi ng kilos ng Diyos doon. Ngayon naman, isa sa mga napaka-imposibleng bagay din ang pag-uusapan natin. And one of the probably, isa sa mga matitinding talagang nabasa ko ito na hindi na kayang gawin ng tao to. Doon sa 5,000, parang kilos talaga, may kilos pa rin ang tao doon eh. Pero itong miracle na to, walang kinalaman na ang tao dito. Wala pang na-iimbento para magpatigil dito. Wala pa kahit na ngayong panahon na to. Because sa picture pala makikita nyo na kung ano yung pinatakay ko. It was Jesus and the disciple during the storm in the Sea of Galilee. Yan, isa sa mga niyan. Wala pa nakakapag-imbento na makakapagpatigil ng storm, makakapagpatigil ng hurricane, ng tornado. They tried it. Many scientists, they tried it. They will go to the needle of the eye, or ano ba tawag natin doon? It's the eye of the storm, which is yun ang pinaka-tahimik na portion. At lalagyan daw nila ng bomba, nuclear, or something like that. Hindi pwede kasi kakalat din yung bomba, talagang hindi pwede. Wala silang makita na solution dito. But when the time na na-experience si Jesus Christ ito, in just a word, word lang ginamit niya. Sabi lang niya, be still, be at peace. Kalas. Tumigil. So titignan natin ito ng detail by detail, and I hope you will learn something from the Lord sa kanyang message. Okay ba? So sabihin mo sa katabi mo, tumayo tayo. At uupo si pastor. Hindi. Okay. Let's read. Okay? Sabi mo sa excited. Sabihin mo sa katabi mo, excited na ako. Ayaw. Lagyan natin ng pananampalataya ang kanyang salita. Written in Mark. It is also written on Matthew. It is also written in the book of Luke. Yan, nakita po yung mga pangyayari na to. Matthew 8, nasulat po yan. Luke chapter 8, nasulat po yan. But we will go into the detail of Mark chapter 4 because mas madetalya siya ng konti sa mga dalawang gospel. Okay, basahin natin. 1, 2, 3, fire. Let's cross to the other side of the lake. Pindot. So they took Jesus, although other boats followed him. But soon a fierce storm came up, high waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. Jesus was sleeping at the boat, with his head on a cushion. The disciple woke up, shouting, "Teacher, don't you care that you were going to drown?" When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the waves, "Silence, be still." Suddenly, the wind stopped, and there was a great calm. Then he asked them, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" The disciples were absolutely terrified. "Who is this man?" They asked each other. Even the wind and the waves obey him. Let's bow down our heads. Heavenly Father, maski kami, Panginoon, pag binubulay-bulay pa rin namin ito, binabasa, nandoon yung parang, totoo kaya ito? Ang hirap paniwalaan yung mga bagay na ganitong sitwasyon. But Lord, isang bagay ang aming natutunan. You are more than the natural events here on earth. You are far above natural realm or laws of this planet, Lord, or even surrounding every universe, Panginoon. Ikaw ang may likha nito, ikaw ang may lalang nito. Na even the storms, oh God, obey just a glimpse of your voice.
Salamat po, O Diyos. Dahil ito na sa nga Panginoon na napaka-imposibleng pwedeng gawin. Yet, you have shown us, O God, that nothing is impossible to you. And right now, we stand, O God, in awe of how did you do this, O God. But Lord, teach us to trust unto you more. That every time makaranas kami ng storm of life, storms of problem, storms in this life, teach us to be at peace like Jesus sleeping in the boat. Thank you, Jesus. May our hearts, O God, release and raise our faith, O God, to your word this evening, O God. Thank you, Jesus, for the wisdom and knowledge that we will be receiving. In Jesus' name. This we pray, Father. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo. Okay. So, alam niyo na po, nabasa niyo na po ito. Ilang beses na po ito naturo. Then talakayin natin at bulay-bulayin natin kung ano yung dadaling sa atin ng Diyos dito. Verse 35 that we start. So you can take a picture, you can write it down. Okay lang yan. So weekly na rin po tayo na naglalagay ng ating YouTube na ano din natin. Para sa atin yung mga nasa ibang bansa po yun na lagi nagre-request po sa atin na nasaan po yung mga message po natin. So mayroon po tayong YouTube din. Okay, Mark chapter 4 verse 35. As evening came, who you? Okay, yung bata. Pakikulong. Joke lang, baka anak ko pa yun eh. Lakay sa sako. Sino yan? Okay. As evening came, Jesus said to his disciple, so kasama niya ang kanyang mga disciple, at sinabi niya sa kanyang mga disciple, siya ang nagyaya nito. Parang titignan mo kaagad dito, pambirang Jesus to. Siya ang nagyaya, muntik na tayo nalunod. Okay? Parang si Lord, parang siya yung ano dito eh. Ikaw kasi kasalanan mo to eh. Diba? But in the evening came, Jesus said to his disciples, let's cross to the other side of the lake. Pwede ba natin basahin? Other side of the lake. Explain natin ito. At lahat po ng mga series natin, yung first and second din natin, nilagyan ko kayo ng geographical and historical nito. Again, I repeat, geographical, very important, para makita natin na may katotohanan ito na nangyari doon sa lugar mismo ng sinasabi ng Bible. And we have seen in the map, we have seen, napuntahan din namin ito, yung mga nagpunta ng Israel dito, that totoo po yung Sea of Galilee talaga. At yung lugar na sinasabi ditong mga pinanggalingan niya, si Jesus Christ, ay naroon talaga sa Biblia. Historical, it has been written talaga na mayroong proof na nangyari po itong storm na to sa lugar na to. So, before that, bigyan ko ngayon kayo ng summary nito ng before the storm. Sina Jesus Christ at kanyang mga disciples, it was a whole day, so busy sila. Busy sila sa pagtuturo for the whole day na kung saan he spent his entire day in teaching a large crowd near the Sea of Galilee. At yung mga turo nito, more on the parables of the kingdom of God. At nakapokus si Jesus Christ dito sa context ng kanyang teaching, more on pananampalataya. Say it with me, faith. So, tinapik niya po doon, marami siyang itinuro doon patungkol sa parable of the growing seed, which is growing your faith. The mustard seed, which is if your faith is like a mustard seed. So makikita nyo rito, yung mga turo niya rito, patungkol po ito sa pagpapalalim o pagpapataas ng pananampalataya. So, Jesus Christ was teaching not only the crowd, but also His disciples. Nung napagod sila sa buong araw na to, kaya nga in evening came, at the same day, si Jesus Christ dito, niyaya niya ang kanyang mga disciple na pumunta sa other side because He has a different plan. Meron siyang balak. Meron siyang ipapakita rito sa kanyang mga disciple. And one reason niya, si Jesus Christ, bakit niya niyaya ang kanyang mga disciples? Because of the busy day na kinakailangan niyang pagpahingain din ng kanyang mga disciple, and at the same time to teach His private disciples into a much more intimate way. So hindi siya pwedeng magturo ng napakarami lagi because He focused always in His disciples kasi later on magtatapos ang kanyang pagtuturo dito sa mundong ito because 3.5 years lang ang kanyang ministry, ang kanyang mga disciples din ang magpapatuloy nito. Right? So, yun ang ginawa niya, nagturo siya, and then nung sila po ay tatawid, ang sabi niya rito, let us cross over or let us go to the other side of the lake. So, nung tatawid na po sila, narinig nila po yung salita rito, dito niya itetest yung mga disciple niya kung i-apply nila yung mga narinig nila kanina sa kanila.
It was a test here. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ sa kanila, wala ba kayong pananampalataya? Why you still have small faith? Nung matapos niyang patigilin ang storm na yon. Bakit niya tinanong? Kasi nagturo siya ng buong araw, wala silang natutunan. And it was a test. And this is so relevant nowadays to us, that we listen and listen and listen to the Word of God, but when you get out in this door, you forget what you have heard to the Word of God. You forget to apply it. Pagbalik mo sa opisina, galit na galit ka na naman sa boss mo. Pagbalik mo sa bahay, pambihirang buhay ito, wala na namang ano. You keep complaining and obsessed and depressed because you forgot what you have heard in the church. But if you apply the Word of God na narinig mo, tumaas ang pananampalataya mo, nakita mo ang kaldero mo, walang laman, tumingin ka sa kaibang kaldero, may laman yon. Simple as that. And you will say, thank you Lord, the Lord provide talaga. Uy, magpaalam ka. So you see, it's a test. Paglabas mo dyan, nakita mo yung inis na inis kang tao. Anong gagawin mo sa kanya? Narinig mo, puro forgiveness. Ito, hindi ko ito papalampasin ito. How? Ano ba? It's a test. Sabi mo sa katabi mo, paglabas mo rito, susubukin ka ng Diyos kung i-apply mo yung Word of God. Wala paglabas mo rito kasi nakinig ka, praise ka, talagang tuwang-tuwa ka. Pero pagdating sa bahay, cry ka ulit. Ayan, iyak-iyak ka na naman. Bakit kasi niya ako iniwan? Ayan, pa-demure ka na naman. Nagtuturoan na sila. Okay, let me show you some map here. Ito yung map ng Sea of Galilee. Kung papasin niyo dyan, dito tayo muna sa una, the Sea of Galilee here. And sa mga hindi nakakalam, let me show it to you. The word Capernaum there, dyan nangyari po yung the calling of the disciples, the 4 disciples. Dyan sila nakakuha ng maraming isda. Yung first series natin. Yung pangalawa, doon sa Bethsaida, nakita nyo? Doon naman yung the feeding of the 5,000. Okay? Ngayon, pagkatapos sila, nandito sila ngayon sa Capernaum. Bumalik dito sila sa Capernaum. And then, Jesus said, let us cross over. Let us go to the other side. At ang lugar na kanilang pupuntahan, para makita nyo po, yung lugar na tinatawag nating Decapolis or Gedara. Makikita nyo rito, Gadara or Gennesaret, magmula sa Capernaum hanggang tatawid po sila dito sa Gadara. Okay, nakikita nyo ba yung mapa? Galing po sila rito sa Capernaum, tatawid po sila rito sa lugar na to, dito sa baba na to, Gadara, Decapolis area. The word Decapolis is the 10th city. Diyan po yung nangyari po yung mayroong pong isang dinidemonyo. Huwag kang lumingon dyan sa katabi mo. Namamalaan na lang yan. No? Kulang lang sa tulog yan. Okay. Siya po yung dinidemonyo and then nakatira po siya sa libingan. And then he was shackled, he was in chains. And then sinalubong niya si Jesus Christ. So, one time, pag-aralan natin yan. Siya lang yung pinuntahan dyan. Nag-iisa lang yan na pinuntahan ni Jesus Christ dyan. And then suddenly, mayroon pong mga doon, may mga baboy po doon. Kasi yung lugar ng Decapolis, sa mga hindi nakakaalam, lugar po ng mga unbelievers lahat yan. Wala pong mga Kristiyano dyan, wala pong mga Hudyo dyan. They are mostly Gentiles that they don't have different gods. Kaya dito nag-aalaga ng mga piggery, mga baboy, mga nabawal naman sa mga Hudyo. Bakit pupunta si Jesus Christ on? Because of one person. That person na inaalihan ng demonyo, hanggang sasabi niya, nandito ka ba? Jesus, para pahurasahan kami. Sabi ng demonyo doon. Hanggang to story short, saka natin ituturo yan, lumayas yung demonyo, pumunta doon sa mga baboy. Ang 2,000 figs. At yung lugar na yan, napakadaming mountains po dyan. Kaya yung sinasabi yung tumalon po sila, yung mga baboy na 2,000 figs, nahulog at nalunod doon sa lugar na yon. Kaya yung mga tao dyan, na galit kay Jesus Christ, lumayo ka dito, lahat mawawalan kami ng hanap buhay. Kaya hindi tinanggap si Jesus Christ dyan sa Decapolis, Gadara area. And it is a set up na kung saan, kahit na hindi tinanggap si Jesus Christ, one person is enough, sabi niya. And that person, sumasama kay Lord. Sabi niya, nung gumaling na siya, Lord, sasama ako sa'yo. Sabi ni Jesus Christ sa kanya, huwag ka na sumama. Why?
go to every city here in Decapolis and share the goodness of the Lord. Go to your family and then express. And you know what? That Decapolis, from that one person, nakakilala ang mga tao dyan sa lugar na yan. For just one person. Just like you, nag-iisa ka lang, buong pamilya mo mabuborn again. Nag-iisa ka lang, buong flat mo nabuborn again. Mag-isa ka pa lang, lahat ng tao na kaibigan mo nabuborn again dahil sa buhay mo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, alam mo, wala kang demonyo eh. Oh, hindi siya yun. Demonyo ka. Ikaw yun siya sabi ni pastor. No. Nag-iisa lang yan. And that's the reason lang bakit pumayad si Jesus Christ dito sa Gadara, that Decapolis, the 10 cities. Kaya Deca, its word Deca is 10. Okay, so nakita nyo na. So sabi niya, they want to go to the other side. So pansinin nyo, saan ba yung other side na yan? Bigyan ko kayo ng pang nito. Magmula dyan sa Capernaum na yan hanggang dito sa Gadara, nasabi ko na ito last week sa inyo na ang haba niyan is nasa 13 miles. That will be approximately 21 kilometers. And yung lapad naman niya nasa 8 miles. So, yung tatawidin niyan, based on sa calculation niyan, pag tinawid niya magmula doon sa taas ng Capernaum hanggang doon sa Gadara, pag small boat na katulad nung ginagamit ni na Jesus Christ na ang nakakasakay is 10 to 15 people, aabot po siya ng 1 hour to 2 hour, depende sa hangin. Why? Kasi pag pasulubong, hirap talaga magsangguan. Pero pag yung hangin, paano sa kanila? Pabor, mabilis. Nakadepende rin yan kung ilan na magsasagwan. Kung mag-isa lang niya, tapos 15, tamad yung 14, ihulog mo na lang. Bihira yan, ikaw lang nagaganyan. Kung marami naman sila nagsasagwan sila, para sila nagko-contest, ay mabilis talaga yun. Right? So depende, approximately nasa 1 hour to 2 hour yon. Pero pag gagamitan natin ng speedboat na ang takbo niya nasa 60 miles per hour to 80 miles kilometers, sino rito nakakapagpatakbo ng 100? Siguro yung mga driver kaya, mani-mani sa inyo yan. 140 tayo dito sa Seksay, di ba? So yung 80, mabagal na yan. Or 60, dito na sa mga small road na lang natin. Tama ba? So mabagal yan. Pag 60 ang takbo mo doon sa sa speedboat mo, around 10 to 15 minutes nandun ka na. Okay? Nakikita nyo yung idea dito? Pero siyempre, sa panahon nila, malayo. Yung 1 hour. Dumagdag pa dito ang gabi na. Dumagdag pa dito ang madilim na. Hapon na, in the evening na kasi ito eh. So, tingnan natin. Pagdating sa verse 6, naman nakita nyo yung details niyan. Pagdating sa 36, so they took Jesus in the boat and started out. So yung mga disciple, Jesus, halika. Sinama nila si Jesus Christ. They took Jesus Christ in the boat and started out, leaving the crowds behind, although the other boats followed him. So, as per sa mga other, mga author ng Luke at ng Matthew, may mga small boats na nagsumunod sa kanila. Which is, these are the crowds. Okay? Probably magkakasama yung mga disciples, Jesus Christ and the disciples, because there are only 12 disciples, and plus kay Jesus Christ, so 13 lang sila. Kasya sila doon sa isang bangka. Yung other boats, these are the followers, these are the crowd na nagturo sa kanila, tinuruan nila at sumunod kay Jesus Christ sa mga time na to. Now, napakaganda ng mensahe dito because they took Jesus Christ in the boat and started out. I love the word started out kasi pag mag-uumpisa, talagang dapat kasama si Lord eh. Right? Imagine for a while, pag sinabi ni Jesus Christ, come on, let's go to the other side of the road. Sila nagkaunahan. Lord, doon ka na lang sa kabila. Talagang lunod lahat yung 12. Tama? Kaya kapatid, pag nag-i-start, dapat kasama si Lord. Naghanap ka ng trabaho, kasama mo si Lord, pero nagkahanap na, Lord, diyan ka na ha. Dapat pag nag-kick off ng business, dapat kasama si Lord. Wala pag umaangat na yung business, Lord, sorry, so start lang kita kasama ha. Pero pag dito sa medyo umaangat na kami, medyo may mga galawang dito, hindi mo galawan eh. And sometimes gano'n na nangyayari, when you started out already, you forget the one who is with you during the beginning. Hello? Kaya ipaalala ko sa'yo,
Bago ka naging successful, sinamahan ka ng Diyos dyan. Kaya ngayon successful ka lang, parang awa mo na, wag mo iwanan naman si Lord. Hindi naman siya magpipilis, uy, sama mo ko dyan. Lord, wala nang space. Naalala ko yung mga totoong nangyari po ito, true to lie. Parang mali yun. True to lie to me. Yung mga teenager na lumabas sila, and then sa sasakyan nila, punong-puno sila, and then sabi nila sa kanila, sabi ng magulang nila, uy, isama niyo si Lord dyan sa ano niya, sa lakad ninyo. Sabi ng kabataan, ay naku, punong-puno na kami. Diyan na lang siya, doon sa trunk na lang sila. Si Lord, dyan na lang siya sa likod ng trunk namin. Na-aksidente sila. It was a total wreck, patay. And then suddenly, nung binuksan nila yung likod, may mga tray ng itlog doon, wala man lang nabasag doon. See? Parang nakakalungkot, ano? But it's a message that who among us could live without God? Pwede tayo magmalaki ngayon, malakas ka ngayon, may kaisipan ka ngayon eh. Pero kulin lang niya ng konti ng hininga mo, tingnan mo, tawag ka ng tawag sa Diyos. Pag nag-umpisa ka ng bumili ng hangin sa ospital, yung oxygen, Lord, pagalingin mo naman ako. Huyo? No, pero hindi naman ganun eh. Pag tumawag ka, nandiyan naman lagi yan eh. Hindi naman siya nag-i-itsipwera kahit na nasaktan mo siya, kahit lumayo ka, He is always available to come to us. Remember this one. The Bible says, His kindness will always lead you to repentance. Yung kabaitan ng Diyos ang magtutulak sa iyo para lagi kang lumapit sa Kanya. Kaya pag nagkakamali, pag nagkakasala, huwag niyo ilayo ang sarili ninyo. Mas lalo niyo pang ilapit sa Diyos yung sarili niyo. Ayan po ba? Now, they took Jesus and started and leaving the crowds. Pansinin niyo, they leave the crowds because Jesus want to have an intimate time with His disciples. Amen? Nandiyan po ba tayo? So, itong pagtawid po nila, mayroon talagang purpose na gustong ituro si Jesus Christ sa kanyang mga disciple. Here we go, verse 36. Ito na yung pinakaabangan natin. But soon as a fierce storm. Wow, sabihin nyo nga, fierce. So isang maghugupit talaga to ng storm to ito. Came up, high waves were breaking into the boat and it began to fill with water. Wow. Nag-research ako nag-research talaga ng kailan nagkaroon ng ganitong storm sa Israel. And only few lang talaga na na-report na nagkaroon talaga rito ng fierce storm. Nagkakabagyo doon lagi, pero napakaliit lang ng mga waves. Na hindi niya kayang itulak ang bangka o ano man lang yan, pataubin. Usually all year round, ang Sea of Galilee napaka-kalmado niya. So, to give you much more detail po nito, may patununuin tayong video ulit. Please, wag nyo nang i-video po kasi kung minsan ipopost nila sa YouTube to at pag nakita ito, binablock na po nila yung natin. Okay? So, meron tayong video oh no. I think nakalimutan yata i-upload ko yun. I think it's not there, right? So, yan, nakita nyo, di ba? Excited pa naman ako ipakita. Di ba, Ali? Sa na lang. Next week na lang. Okay? Kwento ko na lang. Pakibalik yung ilaw. Bayad naman tayo eh. Okay. So, may nakita ako lang, nag-research ako. Pag i-research sa Google yan, ang lalabas lagi dyan, yung patungkol po yan dito sa binabasa natin. Pero according sa history, mayroon pong isang malakas na nangyari sa kanila ng 1992. Kung makikita nyo, 1992 na kung saan napakalakas ng na-recorded nila na pwedeng itaob talaga ang mga bangka during those times sa Sea of Galilee. Ang pinaka-latest na nangyari, I think 2022, 2 years ago, pero hindi niya kayang itaob naman yung bangka na yon. Yung mag-asawa niyo, nung nare-research, pagpunta ka ng January doon, kalmado ang tubig. Pag dumating ka doon ng July, pag dumating ka ng December, halos lahat ng mga tumira po doon sa Israel, doon sa gilid ng mga sa buong buhay nila, wala pa daw silang naobserbahan na ganitong kwento sa Bible talaga. So isa sa mga palaisipan, nangyari ba talaga ito noong unang panahon ni Jesus Christ? And as per sa mga research at sa mga nag-aaral po, sabi ko nga sa inyo, it's 700 feet below sea level kasi yung Sea of Galilee. Mas mababa. Kung ito yung sea level ng Mediterranean Sea,
at may mga bundok dito, ang Sea of Galilee na dito sa baba. Which is, nakaka-produce lagi ng storm sa Sea of Galilee. The reason is, pag nagsasama ang malamig na hangin at ang mainit na hangin. Because of the negative and the positive, nagsasama yan. Nagkikreate yan ng bagyo. Para sa Pilipinas, pag pumasok ng habagat, pag pumasok ng nagiging cycle yan. So, ang hangin na nanggagaling dito sa sea, which is the cold na hangin, hahampas yan, pupunta ito sa mainit na ng hangin dito sa baba. So doon nagkikreate lagi ng cycle doon sa Sea of Galilee. Napakaraming storm po doon daw, yun as per sa meteorological report nila, pero napakaliliit lang. At napakabilis din lang ng pagpasok niya and then pag-alis niya. So kung titingnan nyo ito, parang, siguro sobrang bilis lang talaga, katulad nitong nangyari dito. Alangan na itatiming ni Jesus Christ dito nung sinabi niyang, be still, kasi alam na niya na Remember, itong mga fishermen na to, they are well experienced. Right? Kaya ako naniniwala, sana man lang nung pumalaot sila, hindi na sila tumuloy kasi alam nila may parating na bagyo. Right? Pero definitely, nangyari ito sa kalagitnaan ng kanilang trouble. Yung hindi mo mamamalayan. Hello, sino rito ang namalayan niyang talagang may problema siya, may parating siya? Diba, suddenly, kung minsan nakakaproblema tayo, mayroon tayong ina-anticipate minsan na problema, pero most of the time, ang problema dumarating sa buhay mo yan, hindi mo yan karkula. Bigla-bigla na rin darating yan. Hindi mo alam kung anong impact din yan sa buhay mo. Eto mga disciple na to, when they went to this sea, unknowingly, despite na kahit na sila po'y napaka-experiencedong mga fishermen, pero itong klase ng boat na kung saan nagbigay sa kanila ng death and life na experience, kahit na sila mismo ay natakot at napatawag sa Diyos, hindi ka ba alintana, Lord, mamamatay tayo dito, malulunod tayo. Hello? Nandiyan po ba tayo? So they were there in that boat na kung saan na-experience po nila. Sayang talaga, may video tayo, napakaganda. At makikita nyo, mabivisualize nyo yung pag nandun ka sa loob, nandun ka sa dagat talaga at ma-experience mo yung malalaking alon, ay talagang mapapatawag ka talaga sa Diyos din eh. As per the research, yung nakita ko, kung 3 meters lang naman ang hampas sa'yo, hindi niya pwedeng itaob pa yung 3 feet, sabi. So, hindi niya pwedeng itaob yung ganong klase ng bangka na ipinakita ko sa inyo ng part 1. Hindi. Pero pag nasa 10 feet na siya, na pwedeng italon. At nung nangyari po nung 1992, kung titignan nyo, nasa 10 feet po yung hampas ng halon na kapag tinamaan sa pangpang, yung ganong kalakas, ang nung tubig niya, nasa 10 feet. Sino rito ang 10 feet ang height niya? Meron ba dito? Gulayat at islingin natin? Wala eh. Di ba 6 feet siguro meron tayo dito? Under the ground. Hindi, wala ganon. Meron ba tayong 6 feet dito? Tignan mo yung kataas ng 6. Sino ba 6 feet dito? Ito mo yung 6 feet natin. Example, grabe kasi din 6 feet. 6 babaan mo. Sino matangkad dito? 6 feet, 6 feet. Sample lang na matangkad na tao. Tatawagin ko dito. Ako? Hindi, 6 feet na ba to? More than. Ha? Yung ganitong katangkad na. Halika rito, sir. 6 feet ka ba? Para mas matangkad ako sa'yo eh. Ngayon, pag nandito ako, halika sir, halika natin. Ayan, sir. Pakanya natin si sir. Dito ka. Dito na lang, maliliit ako sa'yo eh. Anong pangalan niyo, sir? Jake po. Si Jake? Si Jake. May asawa ka na, Jake, di ba? Okay. Ilan ang anak? Okay. Asawa? Isa lang, siyempre. Nag-ship ka pa. 6 feet ka? 6'2" na to. O pag ako, more than na sa kanya kung ganito pala ako, di ba? Parang isang ruler mahigit to pag 6'2", di parang nasa 7+ na rin ako, no? Tama, di ba? Nalilit ka sa akin, no? Kung ganito kataas yung tubig, nahahampas, kumbaga ito yung bangka sa baba niya. Pag hahampas yun, alam mo yung tubig na mag-splash, doon sinusukat yun. Kung paano papasok sa tubig yung tubig doon sa bangka na yun. So kung may 10 feet, kung ito 6 feet, ako 7 feet, di mataas-taas talaga yun.
Hello? Kasi ang shape ng boat din naman, pag ganito siya. So pag humampas ang tubig niyan, hindi basta-basta pumapasok yan. Pero approximately 10 feet daw, para pumasok yun at totally lumubog ang bangka. So, diyan ka lang. Hindi, joke lang. Sige, thank you, Jake. Thank you, Jake. Palapakan nga natin si Jake. 6 tangkad. Di mo lang nagbigay. Ang laro pala niya sa chess. Grabe, sa chess lang pala siya. Hindi, basketball yan. Congratulations sa mga basketball player natin. Wow, galing. Wala pa kang away na nababalitaan na. Kagabi, muntik na daw. Pero nandun ako, wala naman, kagabi. Nandun ako kagabi. Second game, nasa second game ako. Wala naman. Nung umalis daw ako, medyo ulit na. Hindi ko na-name drop yun kasi hindi joke lang. So, ito isang policy nyo kasi pag umatin daw kayo, sa makakapaglaro, right, yung mga boys? Tama ba? No attendance. Pero bigyan natin ng konting grace naman sila. Pag nakalimutan nyo daw pumirma doon naman, ayun, i-override ko na lang yun. Pag nakalimutan nyo magpapirma at talaga umatin naman kayo, pwede nyo na pagpalaruin naman yun. Lumipat ng ibang church yung isa eh. Diyos ko. Hindi lang nakapaglaro. So paglaruin nyo, Jay. Pero wag naman ganito daw kasi mayroong namimeke. Pumasok lang daw, nagpa-picture, umalis. Kaya kung minsan naghihigpit din sila. Nandito kami. Kaya yung mga kaibigan nyo naman, mga players ninyo, siguraduhin nyo naman na umaten. Kung nakalimutan pumirma, at least umaten naman talaga siya. Kasi may nagsabi naman sa akin ng pastor. So, i-override ko na lang yung may rules naman sila I-respect nila yan. Pero wag naman yung magpa-picture ka dyan, so alis ka naman na. So, amin pa ba yan? Okay lang, kahit hindi siya maglaro kasi lang naman, 2-6 lang naman yun Nakabalik na yung niya. Wala, hindi siya. Oy, ayalo nyo kami sa basketball exhibition game Si Pastor Jan darating, so kalabanin nyo ang mga prime, magkakasama kami sa prime, kaya matakot na kayo. Kukuha kami ng tigi-isa sa mga player ninyo, kalabanin kami. Huwag niyo magaling pag-uumpugin ko kayo. Yun normal lang. Okay? Exhibition game lang. Kasama ko ang mga prime, magagaling din ang mga prime Mga suspect yan yung mga tatalino lang naka-isip, prime suspect sabi. Okay, tuloy na natin. Palapakan muna natin si Lord. Ayun. Maganda yung basketball kasi natin dahil nakaka-win din ng family. Di ba? As per the study, pag ang anak naka-born again yan, pag dinala niya ang family niya, nasa 13% lang o mas bababa, mawiwin niya yung family niya, yung anak. Pag ang asawang babae, ang nakakilala sa Lord, wala pang 50%, 35 lang ang percentage, madala niya ang kanyang asawa at kanyang mga anak. Pero, pag ang tatay ang nakakilala sa pamilya, na born again, nakakilala sa Lord, nasa 89 to 90% mataas yan. Masasama. Kasi sabi ng tatay, tara, mag-church tayo. Ano? Mag-church tayo. Sasama yan pero yung asawa, mag-church tayo, mahal. Ay, kayo na lang. Sige na. Ay, hindi ako, ayoko. Okay yan. Pero pag yung asawa ng lalaki, mag-church tayo, mahal. Ayoko, sabi ng babae din. Mas mataas sahod ko. Sige, ako na lang. Yan. Hindi, yung asawang babae, pag mataas ang sahod niyan, humble yan. Char. Hindi. Ano ba yung char? Hallelujah, ang init dito. Nagsut-sut pa ako. Hallelujah. Kaya pagdating ni Pastor John, magra-rubber shoes dito yun. Kaya sasabihin ko sa kanya, Pastor, pag binagbabawal ko na yan sa church. Wow! Pinagbabawal. Si Bishop kasi, ayaw niya ako mag-rubber shoes dito Ayan. Cut yun pag ipopost natin, cut natin mga yan Baka may naka-live dito Hindi, joke lang. Wala tayong mga dito. Basta magdamit ka lang, pwede kang pumasok dito. Pero pag wala kang damit, papasok dito, ayos-ayos Meron naman tayong mga manteles dyan, pabalutin nyo na lang. Parang lumpia. Okay, tuloy na natin. Sabi niya rito, it was a spear storm that came up
So unknowingly, mahirap talaga yung ano na yan. Due to the geographical area po nito, prone talaga ang sudden and violent storm dito. So I don't know kung may naka-experience sa inyo rito yung nasa bangka kayo tapos inabutan kayo ng bagyo. Meron bang nasubukan dito? Yung mga seaman loloko, ano ba yan? Meron ba tayong seaman dito? Na iba yan nyo? Kami nga nung nagkaroon kami ng opportunity na may kinasal ako sa yate. Normally ang yate kasi 2 hours lang naman yan umabot ng 4 hours. Walang kumain sa amin, sukaan lahat. Kasi pag 4 hours na pala talaga, mahihilo ka na. Nag-worship nga kami, si Pastor Az, hilong-hilo na. Yung mga primary. So hilong-hilo. Ito definitely napaka-ano nito. Let's go to the na talaga. Life is full of unexpected storms sa buhay natin. Financial storm, health problems, relational conflict, mga storm yan sa buhay that can feel us so overwhelmed at hindi natin ang gagawin natin. But God is giving us an opportunity na makalapit sa Kanya and He offers us a peace in the midst of chaos, in the midst of impossible, that we could trust His power over nature or circumstances na hindi natin kayang hawakan o i-control. Naniniwala ako na kung minsan ang kailangan talaga natin in the midst of life storm, you just need to trust God over circumstances. And many of us, we cannot deny yung circumstance mo ngayon sa family mo, overwhelming. Ayaw mo mang bumigay pero bumibigay ka. Yung relationship yung mag-asawa, kahit anong gustong gawin na maayos, hindi maayos. Yung anak mo na may sakit, kahit anong gawin mo, yung sakit na yan, siya lang ang tinamaan at wala pang gamot. Maybe you want a child. Yung kapitbahay mo, na aninuhan lang na asawa niya, buntis na. Ikaw, 10 taon na, wala pa rin. Yung katabi mo, nakatatlong promotion na ng sahod. Ikaw wala pa rin hanggang ngayon. Trabaho, wala pa. Minsan nadidepress tayo, nadidisappoint tayo, and came to the point na yung bagyo sa labas, pumapasok sa loob. And I love Jesus. Why? Because storm outside, but He never allowed the storm to go inside. Isn't it? And that's the problem to most of us, kahit na Kristiyano ka. You allow the storm to get in you. Kaya pati ikaw, na-storm, nababagyo ang iyong pananampalataya. Look at Jesus, He was so quiet at peace. And that is one impossible thing to do, to sleep in a violent storm. Violent, hindi violet. Violent storm, yung bang umuuga na lahat. Sinong may ganito? Matutulog ka sa ganong klase ng... That's impossible. Na makakatulog ka sa gitna ng isang napakalakas na bagyo. Nasa bahay ka na nga lang, yun maririnig mo pa yung... Di ba? Sino rito nakaranas na matinding bagyo sa Pilipinas? Hindi ka Undoy, ano pa ba yung mga, mga Rolly? Ano pa ang pangalan niya? Yan. Yolanda. Alis ko. Alis ko daw, may bagyo bang ganun. Loko ka talaga dyan. Si Jeff po yun. Ayan, si Jeff. Lagitan po apelido nun. Joke lang. Okay, wala siya dito. Bagyo. Seriously. This is the number one thing that I want to discuss to you. The anchor. Napakahalaga ng mga mangingisda na may anchor. Isang bangka na kung saan ang gamit ng anchor, palaman yan Hindi. Gatas ba yun? Okay. Nakikinig ka sis. Okay. Thank you for the correction. Yung anchor, ang gamit pa lang yan, iniuhulog nila yan para yung bangka or your boat, mag-stabilize siya. Na kahit anong alog pa ng hindi siya basta-basta dadalhin sa pangpang, mabato, kundi kaya niya itong i-hold. Kumbaga ito yung anchor niya sa baba, hindi niya kayang ilayo, patumbahin, o ano ba tawag, itaob. Yun ang gamit ng ng anchor And when during the storm of your life, in the midst of the life storm, our anchor is
Jesus na tinatawag natin. Sabi mo nga, Jesus. When we are in God, hindi natin makikita na pag binabagyo tayo, mayroon pala tayong anchor na kailangang ihulog, ibaba, para tayo tulungan. And many times we forget to put it down, das anchor, kasi we are trying our best para itigil o labanan ng storm na to. Where in fact, you need to be still, you need to be in perfect peace, and to have a mind that is steadfast kapag nagtitiwala tayo sa Diyos. And it's not only a word, no, it came from His very word. Isaiah 26 verse 3 says, you will keep in perfect, not imperfect, not bad, not konti or half perfect. It is perfect peace. When you say perfect, walang bahid. Hindi ka pwedeng antigin ng takot. Pag sinabing mong perfect peace, kahit nahirap ka sa leon, nakangiti ka pa rin. Kahit nahihirap ka sa napakalaking problema, nakakangiti ka pa rin. Tingnan mo yung katabi mo, hindi na makangiti. Ito'y kahit na alam mo yung problema, kaya mo pa rin magbuntong hininga. Sabi mo, kaya ni Lord yan. Hindi ko kaya, pero bakit ka may ganoon na klaseng karakter? Bakit ka may ganoong kaisipan? Because you lay down your anchor, ihulog mo yung anchor, at nagiging kalasag mo yun na kapag niyayanig ka, hindi ka basta-basta tumataob. Bakit ka tumataob? Kasi you are trying your best, you are trying your own ability. Look at this verse. Balik mo doon. Ang ganda ng pagkasabi niya, you will, it is God, God will keep you in perfect peace. Bakit saan? For those whose mind are steadfast, because what? Your anchor is to trust Him. So what you need to do is to, Philippians 4:6, ganito ang gawin mo, do not be anxious about anything. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication. What is supplication? It's petition. With thanksgiving, let your prayers, let your requests be known to God, and the peace, sabi niyo, peace, and the peace which surpasses beyond your understanding. Bakit maraming tao nakakaranas ng ganito? Kahit na durug na, kahit na problematic na, bakit mayroon siyang peace pa rin? You don't understand, right? Because this is what happens when you trust God. Pag inihulog mo na yung pagtitiwala mo sa Kanya, let go and let God, you will experience this kind of peace na hindi mo kayang may paliwanag ng utak mo. It's very clear. And the peace of God which surpasses, mas mataas ito sa katalinuhan, mas mataas ito sa comprehension natin, it is which surpasses all understanding. And what? It will guard your what? It is not outside. It will guard you not from the storm outside, but the storm inside. Kaya pwede pala talaga na kahit punong-puno ka ng problema pala, kaya mo pa rin malakas, nakangiti, lumaban, kasi doon sa loob, may anchor, may protection pala that will guard your heart and even your mind. Tingnan mo yung mga taong problematic, nagpapakamatay, nag-lose hope. Why? Their minds are not guarded by God. Na hindi natin kayang i-control ang mind natin. Di ba, minsan pag nagpunta ka sa hospital, tapos sinabi sa'yo, may taning ka na. Naku po, ilang buwan na po? 3 buwan. Naku, anong gagawin mo pag 3 buwan na lang nalalabi sa'yo? Di ba siguro, lalapitan mo na lahat ng mahal mo sa buhay. Gagawan mo na, lahat siguro ng yaman mo, ibibigay mo sa mga mahihirap. Siguro magpipilgrimage ka lang, pupunta ka na lang sa bundok at talaga mag-aayuno ka. Tapos nalaman mo, mali pala yung result, hindi pala sa'yo. Paano mo babawiin lahat yun? Uunahin mo siguro yung doktor na nagkano sa'yo, no? Halika, ilibing kita. You see, when we have an anchor, we anchor our faith to Jesus. It is stabilized. Stabilizer kasi yan yung anchor Kaya pag ikaw ngayon medyo binabagyo ka, pananampalataya lang katapat niyan. Bigyan mo lang sa Kanya. Marami ako nakakausap dito, niyayanig talaga Allow God to be the captain of your life. If Jesus is the captain of your life, allow Him na siya mag-drive. Siya ang nakakaalam. Amen? If Jesus is the captain of your life, He's calm over the storm, reassure us that no storm
storm can subdue us. Ang ibig sabihin nun, pag si Lord talaga ang namamayani sa iyo at nagtitiwala ka sa Kanya, kung minsan hindi mo maipaliwanag saan nanggagaling yung lakas mo, saan nanggagaling yung katahimikan mo, saan nanggagaling yung lakas ng loob mo. Kasi nanggagaling lang sa Kanya yun eh. Hello? Alam mo, may nakita ako dito na, sabi niya rito, peace is not the absence of the storm, but the presence of Christ in the storm. Alam mo, mayroong isang award-winning na painting, nag-contest sila eh. At yung contest na ito, napakalaki ng prize po nito. At yung painting yan, ang dami pong nag-contest, yung nanalo, siya ang dineklara nung highest judge nila, pero yung mga nasa paligid nila, nagtataka bakit yun ang nanalo. Because the theme or the theme ng contest na yon is, it's all about peace. So nung nakita nila yon, para ano ba to? Bakit yan ang pinanalo nila? Pakita mo yung isang picture lang, isa lang, huwag mong dudublihin yan. May surprise yung isa eh. Yung isa lang, parang awa mo lang, baka pinagsama pa yan. Yung isa lang, parang awa mo na. Ayan, nakikita nyo ba? Hindi nyo makita eh. It is a falls na kung saan, kung papatayin mo yung ilaw, siguro makikita nyo yan eh. Para siyang waterfalls, kumikidlat, kumukulog, ang dilim ng paligid. Tapos sabi ng mga tao, bakit yan ang nanalo? Samantalang yung iba nasa gilid ng dagat, yung iba dove, napakaganda lahat. Pero yung pinili ng master of the ceremony, yan ang pinanalo niya. Kumukulog, kumikidlat, ang itim, ang dilim, may tubig na waterfall. Sabi niya, ba't yan ang nanalo? Hanggang sa ipinakita yung reason bakit siya nanalo, is just because yung isang picture, tingnan mo i-zoom out mo. Isang picture, Sai, pakipindot. Ay dahil sa reason nito. Yan. Doong sa silong pala, noong na yon, ang tema, peace. Pero sabi niya, ang gulo-gulo ng painting, puro kidlat, gulo. Ba't ito ang nanalo? Yung pala merong isang ibon doon, na doon pa niya inilagay ang kanyang nest, na at peace. Na ang sinasabi niya, nung in-explain niya yan, despite na itong ibon na to, sabi niya, nasa paligid siya ng storm, maingay, dangerous, sabi niya, kaya niya diyang manatili dyan at peace at dyan pa niya inilagay ang kanyang mga anak. You see, what is the application nowadays sa buhay natin yon? We may face a lot of storm in life, emotional, physical, finances. When the storm arises, instead of reacting, panicking, the same as like these disciples, sabi niya, stop and pray and bring your needs to God. Rather than fighting the storm, sabi niya, i-involve mo si Lord, ilagay mo ang sarili mo, i-anchor mo ang tigtitiwala mo sa Diyos. At sabi ko, ang galing naman ng painting na to, na matututo tayo na minsan, pag ikaw binabagyo ka, huwag mo nang labanan. Luran mo na lang. Bakit sila dinala doon sa storm? Sa tingin nyo? Kasi tinuturuan sila ng Diyos eh. Bakit ka ngayon na-storm? Bakit may mga imposible ka ngayon na nararanasan? Kasi may itinuturo ang Diyos sa iyo. Tanda mo, pag ang Diyos nagturo, it's not congregational. Because He died on the cross personally. Para sa atin. Kung ang mga disciple, in-intimate niya, ganun ang gusto niya sa iyo minsan. Ang lakas-lakas mo rito. Pero pag lumabas ka na rito, nandun ka na sa bed space mo na naman. Ayan. Pag nandun ka na sa school, mag-isa mo na, nandun ka na sa trabaho, bugbog ka na naman ng problema, iyak ka na naman ng iyak, ang dami na namang iniisip, bagyong-bagyo yung utak mo. Why not allow Him to put down that anchor and to trust into His Word? Hello? Kaya pag may bagyo sa buhay mo, please, just trust His timing and His power. Ayan po ba? Sabihin mo sa katabi mo, magtitiwala ako kay Lord. This is so amazing. Kasi pagdating ng next verse, nung bumabagyo, kung mayroon mang isang tao dapat dyan, na siyang magsasabi, "Hoy, tumigil kayo, huwag kayong mag-alala, huwag kayong mag-alala." Yung magko-comfort sa kanila, natutulog. Ba, parang ganito, pag mayroong kaguluhan dito, tapos kayo nagpapanik lahat. Tapos ako na tinutulog ko, Pastor, mayroong dito, ganito, ganyan. Tutulog ako eh.
Sinong haharap doon, pastor? Kayo na lang. Di ba, maiinis kasi leader mo na dapat siyang gumanap nung dapat ganapan ni Jesus Christ. And he is a rabbi. And this rabbi is just sleeping in the corner of that boat, allowing the storm na mag-pass by, pero yung mga partner niya, mga kasama niya, aburido na mamamatay sila. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. Nung ni-research ko nga yung cushion pala na yan, hindi pilo. Kasi yung mga nagtuturo ko minsan, may unan pa daw siya. Hindi, walang unan dun eh. Ang tawag nila yun, it's a ballast. Yung pang-balance sa, sa bangka na kapag loaded, inililipat-lipat yon. So yun ang inihiga ni Jesus Christ nung time na yon at inuupuan ng mga tao to. So either way, that design, but it's all about si Jesus Christ, kahit na natutulog siya doon, ang comfortable naman yung kinalalagyan niya. But what's my point in here? Ang galing kasi, si Jesus Christ, He was sleeping na despite may nangyayari sa paligid niya, parang walang pakialam siya doon sa mga kasama niya. Parang yung katabi mo minsan, parang kung minsan walang pakialam, di ba? Yung asawa mo kung minsan parang walang pakialam naman to, pero sa totoo lang pinagpipiri ka niya. Kunin mo na siya. Hindi, walang ganun. Di ba kung minsan akala mo yung asawa mo, yung kaibigan mo, tatay-tahimik, yung pala mayroong ano yan. You know, not only anchor that you need to understand here or learn is the word abiding. Puro A kasi ito eh. Jesus is always near even when seems silent. Hindi kasi nilagay pala ni dyan pala. Dapat meron yan eh. Nandyan sa kaya binabasa ko pa sa inyo. In this story, Jesus was asleep in the boat while the storm is at rage. The disciple thought that He didn't care. Akala ng mga disciple, pambira naman si Lord, wala namang pakialam. Unaware ba siya? Dahil sa sobrang tulog niya, sa sobrang pagod niya? But I do believe hindi. Those people are in danger in His custody. Nasa sa ano niya eh, yung, kumbaga, disciple niya ito eh. Kung mamatay ang mga to, ay kargo niya ang mga to. But you see, He was sleeping, but He was there. Alam na, binubulay-bulay ko to, sabi ko, parang may mayroong message dito, sabi ko. Yung bang parang tingin ka dito, bumabagyo lahat-lahat na, aburido ka na iyak ka na, hindi mo alam gagawin mo, tapos feeling mo parang wala pang tulong ang Diyos, parang tulog ang Diyos, parang natutulog ba ang Diyos? Parang walang pakialam si Lord. Durog na durog ka na, iyak ka ng iyak everyday, parang dinudulo sinasabi mo na kay Lord, pero parang walang response si Lord. And this is what is happening. They were so troubled, and life-threatening to life-threatening. Kung pinoproblema lang credit card, hindi pa life-threatening yan. Unless kung makukulong ka. Parang, naku, ayoko makulong. Paano kung yung sakit mo, life-threatening na rin? What if mabalitaan mong cancer na yan? What if mabalitaan mo yan, ikukulong ka? What if mabalitaan mo yan, na yung asawa mo, legit nga may ginagawang mali? What if mabalitaan mo, na yung kaso, ay hindi pumabor sa'yo at ikaw pauuwiin na. Those are the things na napakabigat isipin. Ang isip dahilahin. And then, Kristiyano ka, and then dumudulog ka kay Lord, tulungan mo ako, and then suddenly parang walang ginagawa si Lord. This is what happened to them. But I love it because Jesus is always near that time. Despite tulog siya, pero kasama mo siya. And it doesn't mean to say na kahit hindi siya sumasagot, wala siya doon. He knows what is happening in everything that is happening in our life. Piling mo lang yung parang wala siyang kakialam. Piling mo lang parang hindi alam ni Lord ang nangyari sa buhay mo. Piling mo yung struggle mo, hindi niya alam. Piling mo yung nararamdaman mo, parang hindi alam ng Diyos. Alam niya yun. Kung akala mo walang pakialam ang Diyos sa'yo, makinig ka mabuti. Nilikha ka niya, namatay siya para sa'yo, then don't you think, nasasabihin mo, yung konting problema mo, wala siyang pakialam sa'yo? I don't think so. He's so at peace, you know why? You know what's the main reason? Dahil hindi mamamatay si Jesus Christ sa lunod. Alam niya doon siya mamamatay sa krus. Kahit na itulog niya doon ng buong araw, kahit na lumubog yung tubig, hindi mamamatay si Jesus Christ doon. Ilang ulit ko na to sinabi dito sa pulpito to, that Jesus Christ will never drown in the sea and save the world. He died on the cross, nailed on the cross, poured out His blood, and redemption came to humanity.
Hindi luloy. Kaya at peace siya. Kapatid, kung si Lord alam niya ang plano ng Diyos sa kanya, tanungin kita, alam mo ba ang plano ng Diyos sa'yo? Because when you know the plan and the word and the promises of the Lord your God, hindi ka basta-basta naaantig ng mga problema eh. And if there's a problem in your life, kaya mo mag-response dapat ng word eh. Sasabihin mo, Lord, minahal mo ako, sinave mo ako, dito pa sa battle ko na to, iiwanan mo ako. I don't think so. You have a promise in my life. You have said, I know the plans I have for you. Yan ang problema sa'yo eh. That every time the storm come, nakakalimutan mo yung pangako ng Diyos sa'yo na marami pa siyang tutuparin sa buhay mo. Kaya alugin mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, ang dami-dami pang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Huwag kang mag-alala. Pag siya ang nangako, tutuparin niya ito. He said in His Word, ang linaw, God is my refuge and strength and ever-present. Alam niyo word na ever-present? Omnipresent. Araw-araw, minuto, kahit anong oras, unchanged through time and space, it is permanent. God is an ever-strength, ever-present. It's a permanent help in times of your problem. And even Jesus Christ resonate this one. As surely as I am with you to the very ends of the age. Ano yung word na the very end of the age? Eh kung ngayon, hindi pa natatapos ang age, eh di dapat nandito pa si Jesus Christ, buhay na buhay pa. But no, it's not. It is His Spirit. It is the Holy Spirit that is with us all. Na kapag kayo ay dumadaan sa problema, alalahanin nyo, ipaalala mo sa sarili mo, kasama ko si Lord. Imagine with me for a while. Kapag punta kayo sa beach, may makikita kayong lifeguard, right? Normally. And there's a lifeguard. You just sit there doon sa shore, and then kayo, naliligo-ligo tayo lang dyan sa enjoying everything, right? Pero pansin mo, pag mayroong nalulunod, anong ginagawa ng lifeguard? Hayaan mo na yan. Okay lang yan. Now he jumped and then rushed to that situation and then isasave niya yung the same goes what happened to us. It doesn't mean to say na yung lifeguard nandoon walang ginagawa. Nakahanda lang, nasagipin ka every time na nasa problema ka. The problem is, you don't react, you don't ask. Yung nalulunod, ganito lang, nalulunod ako. Sagipin niyo ako. Eh di ba pag nalulunod ka, help! 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 Di ba sisigaw ka nang hanggat kaya mong sumigaw? Ano, magpapaka-arte ka, help! Help! Nalulunod ako! Yung kilay ko, nahulog. Nalulunod ako! Ano ka ba? Nalulunod ka na nga. Yung bra ko nahuhulog. Lunod ka na! Di ba you cry to the Lord, help! Isisigaw mo talaga eh. Pag sunog, gusto mo ba? Ano ka? Pag sunog, ano ang gagawin mo? Sunog. Hello. Hashtag fire in our building. Help. Gen Z talaga. Ganun na ulap. Diba sisigaw ka? Tubig! Tubig pa talaga. Eh, di ba sasabihin mo, wala namang ginagawa yung mga bumbero na yan. Eh, alam naman, papasyal sa building nyo, wala namang sunog. At di magtataka ka, nandun yung bumbero, ba't nandito po kayo? Wala lang, namamasyal lang. The same goes with God. In times of problem, in times of desperation, in times na mayroon ka problema, here it is. An ever-present help in times of trouble. Jesus is like that. He may seem silent like a lifeguard. Pero pag kailangan mo tulong mo, ay kinakailangan mo lang naman. Hindi ko sinasabing sumigaw ka. Tumawag ka sa Kanya. Tingin mabuti dito. Di ba, lulubog na yung bangka nila. Ang sabi nila kay Jesus, Jesus, Jesus. Lord, lulunod na tayo. Ay! You are the Lord! Hindi ko alam sa Arabic, nakalimutan ko. Nag-loading. At di ba pag ginising niya siya, ay, wala ka bang pakialam! Ikaw nagaya dito. Sarap-sarap ng buhay namin doon sa pangpang.
Sabi ni Lord, ano ba nangyari? Pinasok na ng ilong mo yung tubig, Lord. Di mo pa alam. Ay, kaya pala. Tapos may isda pang lumabas din yun. Parang, tara, sabi ni Lord. Kaya mo pang mag-joke ng ganyan, Lord. But many times in our life, we think that the absence of God is a picture na walang pakialam sa'yo ang Diyos. And it's like that a picture. Tulog na tulog. Mamamatay na sila. It's like a picture na, pambihira to naman. Judas, baka siya naman talaga Judas. Ililibing tayo lahat eh. Dahil sa Kanya. But yet because God's silence is not His absence. He was there. Knowing everything. Alam niya yung nangyayari. Hello, sabihin mo sa katabi mo, hindi porket tahimik si Lord, ay walang magagawa. And sometimes He's just observing you. How you panic, how you fearfully, frightenedly to your situation, overwhelmed. Tinitignan ka niya kung paano ka mag-react. Kung susuluhin mo na ba talaga. Lord, okay lang lumubog tayo, basta kasama kita. Wow! Imaginein mo, lumulubog na sila natutulog pa rin. Okay lang Lord, mamamatay tayong parehas. No. Definitely, it's a reminder to all of us na kapag may problema, tawag ka sa Kanya. Yes, sometimes hindi ka sagutin ng Lord, I get it. Pare-pares tayo dito na may mga unanswered prayer here. And sometimes we question God. Dumarating tayo sa puntong ganon. The same goes with the disciples. Do you not care for us? Mamamatay na tayo, Lord. Ikaw, tutulog-tulog ka pa dyan. But yet, God knows what He is doing. That's in just word that come from His mouth. Antindi. I remember this one young lady, born in 18th century. His name is Helen Keller. Pero hindi siya mamamatay na babae. Keller. Okay, hindi killer. Kasi kiniller sabi mo, pastor eh. Helen Keller. Hindi kiniller. Okay, sa Pangasinan kiniller yung bilo-bilo. Okay. Isa siyang bulag, pinanganak po siyang bulag. He lost his sight. She lost her sight and hearing at a very young age. Itong babaeng ito. Sino dyan, pastor? Pumili ka na lang. Tingnan mo na lang kung sino bulag dyan sa kanya. Tanungin mo na rin. Naguluhan ako eh. Kung siya ba si Keller o ito. Of course, ito si Keller. Ito. Keller. Killer. Okay. Keller. Killer. Keller. Ito si Anne Sullivan. Ang kanyang teacher, hinire po siya ng magulang niya para turuan tong batang ito. Kasi hindi siya makakita. Imagine this one hindi nakakakita, hindi nakakarinig. Subukan mong takpan yan, tapos pumikit ka. Absolutely silent. Pikit, ganito, wala. Oh, you don't know the world. I don't know if you're still existing that time. Wala kang naririnig. Wala kang nakikita. Pero may nararamdaman ka. Because he has a sense of touch. Tinuruan siya doon. By braille, ba tawag natin doon? Basta. And then one time, may tubig na nahawakan si Helen. And then nabanggit niya sa teacher niya, na spell out niya ang tubig. Then nagtaka yung teacher, nakapag-response to, sabi niya. Hanggang sa tinuruan tong teacher na to cut the story short, si Helen, hindi na siya killer. Gumraduate po siya sa Radcliffe College and become a renowned author and speaking out a lot of places. At alam niyo, natutunan ko dito, isinulat ko lang para mas malinaw. Pero hindi nilagay ni Dan. Usap tayo mamaya. Unawaan niyo rin ako, di ba? Pagkamisang pagwala dyan, di ba? Parang, kasi si Dan, nandiyan si Dan.
Si Dan Apostol yung sinasabi ko. Ang sabi niya rito, when it seems like God is silent in our lives, His presence is always working behind the scene. Ulitin ko. When it seems like God is silent in our lives, just like Helen, His presence is always working behind the scene. This woman, na yung teacher niya, kasama niya lagi. Just as Anne Sullivan, yung teacher, consistently effort eventually led Helen remarkable achievement because God's unseen hand is always guiding and supporting us even when we may not perceive His presence. Hindi nararamdaman ng babaeng yon na nandyan yung teacher niya. Pero lagi siyang pagkailangan ng tulong, nandyan siya lagi. Kahit hindi niya sabihin ng tulong, tinutulungan siya ng teacher niya. Nagre-represent na si Anne Sullivan, yung teacher niya, parang si God. Na despite silent lahat ang naririnig niya, wala siyang nakikita, wala siyang naririnig, pero alam niya sa heart niya, alam niya sa puso niya, mayroong teacher na nasa paligid niya, na tutulong sa kanya in times of problem niya. And the same goes with us. Maaaring hindi mo makita ngayon ang kamay ng Diyos, sabi niya. Maaaring hindi mo maramdaman na nandyan siya, sabi niya. But never be fooled na ang Diyos kapag natutulog o hindi mo nakikita, hindi siya kumikilos. It says in here that His hand is always guiding and supporting us even when we may not perceive His presence. God's silence is not an indication of His silence or absence, but rather a testament of His faithfulness, the work that He's doing on our behalf. Maraming mga bagay na kumikilos ang Diyos sa atin na hindi mo nakikita. And many times, dito tayo nag-fail. Ina-appreciate lang natin ang kilos ng Diyos kapag nakikita mo. Ina-appreciate natin ang kilos ng Diyos kapag nararanasan mo. Ina-appreciate mo ang kilos ng Diyos kapag nakita mong kumilos siya sa'yo. Pero yung mga bagay na hindi mo nakikita behind the scene, sa mga nagdadrive, mayroon tayong tinatawag na blind spot. And many times, dito kumikilos ang Diyos na hindi mo nakikita. Your blind spot, God is always helping you, protecting you, preparing something good for your life na hindi mo nakikita. And God is very grabe. When you are going through a difficult season of your life, it feels like imposible, nahihirapan ka na. Do not be mistaken na yung silence niya is His absence. Jesus is always present in times of need. Tumawag ka lang sa Kanya kasi nandyan lang siya kahit hindi mo nakikita. Just one call. Tawagan mo siya. Itong babaeng to, naging successful siya. Marami siyang naabot, marami siyang na-achieve sa buhay. Not because of his own ability, pero nakikita, alam niya na mayroon siyang laging nakahalalay sa kanya, nakahalili sa kanya, at handang tumulong kapag kailangan niya. Ganon na ganon sa iyo, kapatid. Pinapaalala ko sa iyo. May nakahanda laging tulong sa iyo. Ang kailangan mo lang, tumawag ka sa Kanya. He is always abiding. It doesn't mean to say na natutulog si Lord, parang walang ginagawa, pero alam na alam niya, mayroon nakahanda na tulong para sa iyo. Kaya ang nangyari dito, nung ginising niya, tinan mo number 3, this is the assurance. The assured na kahit natulog ang Diyos, mayroon siyang kayang gawin. Na kahit pa piling mo parang wala siya rito, may nakahanda na tulong para sa iyo. Tinan mo sabi niya rito, the disciples, pakibasa, the disciple woke him up shouting, "Teacher, don't you even care that we are going to drown?" When you are overwhelmed, remember Jesus cares you personally. Don't you care? Oh, yung problema ng katabi mo, maniwala ka, may problema din yan. And Jesus Christ this time is not only cares to stop the storm, but He deeply cares the well-being of His disciples. Hindi lang pa siya na mag-show up dito, yung parang ipapakita niya, kita niyo? Magaling ako, no? Napatigil ko ang ano. Hindi naman niya ng ano niya, tinuturo niya dito sa mga disciple eh. Alam niyo tinuturo niya? Very personal to eh. Na kapag kasama niyo ako, wala kayo dapat ipagkabahala. I promise you already that I will never leave you nor forsake you. Hindi dahil sa kaya kong gawin ito. Hindi dahil sa kaya kong maglikha ng mga bagay na wala. And then it comes here. Hindi dahil sa kaya ko na na magpagaling. Dahil kaya ko. No, it's not about that. Hindi dahil lang sa kaya ko. I want you to realize that every time I am with you, hindi kita pababayaan. Yeah? Maring umiiyak ka ngayon dahil problematic ka, pero ang tanong, pinabayaan ka na ba ng Diyos?
No, none of us here can say, Pastor, ako nakaranas ako, pinabayaan ako ng Diyos. Eh kung pinabayaan ka na, wala ka na rito. I know you are crushed right now. Pero good thing, dahil pinapaalala ng Diyos ang salitang ito sa'yo. The Lord is close to those broken-hearted and saved. They were crushed. They were crushed and they need the saving power of the Lord Jesus Christ. Naalala ko isang bata. Pag isa sa mall, na nakita kasi ako batang iyak na iyak. Hinahanap niya yung nanay niya, tatay niya. Hindi niya mahanap. Yung sobrang iyak ng bata na yun. Sabi ko, kawawa naman yung batang ito. Sabi ko, nandun ako sa taas ng sa mall na yun. Tapos nakikita ko, iyak ng iyak. Pero nakita niya yung nanay at tatay niya. Yung iyak, tinakbo niya kaagad yung tatay niya. At yung tatay niya, tuwang-tuwa rin. Yung bata hindi niya mahanap. Pero yung magulang niya, sa tingin niyo, hindi sila naghahanap? No. This is what happened to us. Every time we are in a situation like these disciples, they are broken-hearted, they are lost, hindi nila ang gagawin nila. Yet, Jesus Christ was there. He is ready to save them. And yet, gusto nila kasi kapag kailangan nila ang tulong, gusto nila kaagad tulungan sila ng Diyos. Pero may tinuturo ang Diyos sa kanila Pwede namang hindi matulog ang Diyos ng time na yun. Pwede. Pero gusto niya matulog kasi may tinuturo siya sa'yo. Ganon ka din ngayon. And why you are questioning God right now? Because wala ka pang nahihingi na tulong. It's just because you are not yet learning. Kung minsan dumadaan ka lang doon sa proseso na yan, but it doesn't mean to say, pababayaan ka ng Diyos yan sa proseso na yan. That every time na mayroong pagsubok sa buhay ninyo, that every time na dumadaan kayo sa hindi nyo maunawaan, that every time yung feeling nyo parang iniwan kayo ng Diyos, ipinapaalala ng Diyos sa inyo, hindi kita iniwan anak, nandito lang ako. It doesn't mean to say that the teacher is silent. He is not there. When he give the test, alam niya yung sagot Kaya kapatid, pag hindi mo alam ngayon ang nararamdaman mo, nararanasan mo, pinapaalala ko sa iyo. Ulitin ko, God's silence is not His absence. He may be quiet, but He's always present. Kaya pag na-overwhelm na kayo, alalahanin niyo lagi that He is there. Nandyan lang, i-cultivate nyo kasi yung habit na kung saan, Lord, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Pakiramdam ko lang na wala ka, pero naniniwala ako, kasama kita, hindi mo ako iiwan. Ibibigay ko yung pagsubok ko sa'yo, ibibigay ko yung problema ko sa'yo, because I believe in your word that if I cast my anxiety to you, you care for me personally. The same goes with these disciples. Alam nila, natutulungan sila ng Diyos. Ang ganda nga nito when anxiety and fear creeps in your impossible situation, remember that you are not abandoned. God sees and cares deeply about every detail of our life. Kaya tinan nyo, nung ano na si Lord, bilisan ko lang ng konti. When Jesus woke up, nung gumising siya, He rebuked the wind and said, sabi niyo and said, ito na yung posible. Paano susunod ang isang nature sa salita lang? That's impossible. Right? May mga napapanood ako sa YouTube, yung may mga buhawi sa Pilipinas, in Jesus' name, talaga nagde-declare sila. Hindi tumitigil Pero mayroon yung isa na tumaiming talaga. Tingnan mo, pinagmamalaki pa naman. Parang siya yung may makapangyarihan. Si Lord naman ang nagpapigil ng ano. You see, si Jesus Christ nung gumising siya, hindi yung aburido siya, naku, nalulunod na pa tayo. Hindi. Alam niya And He said to the waves, tumigil ka. Be silent, be still. And suddenly, the wind stopped. Grabe, Parang, meron ako nakita rito that He is Almighty. Pang-apat na to, last na po ito. Worship team, mamanda na lang kayo. Sabi niya rito, sa number 4, Almighty, which is the fourth A, makapangyarihan siya sa lahat ng may likha. Sabi niya rito, He calms the storm and still the waves. What a blessing is that stillness. It brings them safely into harbor. Tingnan nyo to nasa Psalms yan. Pinulfill lang ni Lord yan sa panahon ng mga disciples. That God can really still the storm through the life of Jesus Christ. Nung sinulat niya noong unang panahon pa yan, wala pa sina Jesus Christ, wala pa yung mga disciple in the flesh, Jesus Christ, of course.
Wala pa dyan. Pero nasulat na to na kaya palang gawin ng Diyos ito in a physical. But in the form of the physical flesh ni Jesus Christ, sabihin niya, pahintuin niya ang parang hirap yata yan na i-demonstrate. Why? The number one na imposible rito, di ba sabi ko na sa inyo, ang hirap matulog na mayroong bagyo. Pangalawa, yung authority ni Jesus Christ sa natural element ng bagyo, na pag may bagyo, mayroong sunstorm dito, subukan mo na lumabas. Sabi mo, tumigil ka, sunstorm. Titigil kaya? O kaya sasakyan na parang babanggain ka, tumigil ka. Sa seksayad mo gawin. Wala. Anong tawag niyo sa pusa na tumawid sa seksayad? Matapang. Parang yung isa na cycle mo pa lang. Pero ito, sabi ko, Pamira, Lord, iba ka talaga. Kaya pala may mga bagay sa buhay namin na when it's out of our control, it's time for you to step up. And that's a reminder to all of us, bakit natin tinalakay ang in the midst of impossible? Hindi naman kayo lahat dito may pinagdadaanan na imposible. Pero padadaanin kayo ng Diyos dyan, humanda ka. Dahil darating ang time, kakailanganin mong tumawid din doon sa other side. Kailangan kang itawid ng Diyos doon for you to experience greater things in your life. Kung kilala mo si Lord ngayon, provision provider mo, one day magpapakilala ang Diyos sa iyo na healer mo siya. Pag nakilala mo siya sa healer mo siya, darating ang time sa buhay mo, magpapakilala siyang restorer mo siya. And I love that one. Kasi ako nung nagkasakit ako, healer ko siya. Tapos nung bumalik yung sakit ko, Lord, kukunin mo na ba ako? Hindi. Magpapakilala ako sa iyo ng iba ngayon. Ano yun, Lord? Provider mo. Lord, paano? Wala naman ako insurance, wala naman akong pera pagpa-opera. Don't worry, that's my problem. Just call unto me and I will answer thee. I call, and the Lord provide. Sabi ko, hindi mo talaga, Lord, that every time I have my impossible situation, di ko ka nagpapakilala sa akin. Don't miss that opportunity na makilala mo siya doon. Because every time na dadaan ka ulit sa mga imposibleng bagay, sasabihin mo sa katabi mo, bro, naranasan ko yan. May Diyos na kanyang tumulong. Yung mga imposible sa'yo. Pero yung authority ng Diyos sa imposible, siya lang nakakagawa niyan. Yun ang ganda na nabasa ko rito. Sabi niya rito, not only that one, Matthew 28, the authority in heaven, sabi ni Jesus Christ, has given to me. Jeremiah 32:27, I am the Lord, the God of mankind. Is there anything hard for me? May mahirap ba sa Diyos? Wala. Sabi mo sa katabi mo, walang mahirap sa Diyos. Ang ganda when God commands the impossible, it obeys. I don't know, maybe you are in a situation tight ngayon, napakahirap ng sitwasyon mo ngayon. But when you allow God to move on your behalf, allow the fear to shrink in because of the presence of the Lord in your life. Sa totoo lang, nawala yung bagyo doon kasi nandun si Lord. Pag wala yun, di yun titigil eh. Baka kailangan mo lang talaga, kumalma ka, tumawag ka sa Lord, and allow Him to, Lord, pwede bang ikaw nang kumilos dito dahil hindi ko na kaya? Hindi ko na kaya yung tatay ko. Hindi ko na kaya tong company na to, Lord. Lord, hindi ko na kaya tong sakit na to. Hindi ko na kaya tong relationship na to, Lord. Lord, pumasok ka naman dito sa buhay ko. And allow Him to move in your behalf. Kasi alam nyo, nung pagkatapos na yun, sabi niya, that 40, sabi niya rito, then He asked them, bakit kayo natakot? Bira naman kayo, tinetesting ko kayo kasi tinuro ko nga dun sa pangpang yun kanina eh. Nakalimutan nyo lang eh. Do you still have no faith? Ikaw, sa tagal mo na ngayon nakilala si Lord, bakit hanggang ngayon takot ka pa rin na palang pili mo, iiwanan ka ng Diyos? Nung nawalan ka ng trabaho, di ba, tinulungan ka niya? Nung may sakit ka, nung nag-away kayo mag-asawa, nung anak mo, yung tatay mo, yung nanay mo, di ba tinulungan ka naman? Bakit ngayon may problema ka, parang pili mo, iiwanan ka ng Diyos? Hindi. Now I'm going to keep reminding you. Yung trabaho mo, trabahuin mo, magtiwala ka lang. Yung trabaho ng Diyos na gawin ng imposible sa buhay mo, siya yun, ipagkatiwala mo sa Kanya yun. No one can do that one. Is there anything hard for me? No. Your plan may different from the plan of the Lord, but I'm going to assure you 100%, the plan of the Lord is much better than your plan.
If you allow Him, Lord, may plano ako. Pero kung i-override mo to, okay lang ako, Lord, dahil naniniwala ako. Yung mga takot ko na hindi to mapupulfill, Lord, papalitan mo ito ng kagalakan sa puso ko dahil yung plano ko at plano mo, Lord, magkaiba. Mas matindi yung plano mo sa buhay ko. Sa buong series na to, isa lang naman hinatid ko sa inyo eh. May mga bagay talaga na padadaanin tayo talaga ng imposible. At nire-remind ka niya, hindi mo trabaho yan. Baguhin ng tatay mo, posible yun. Baguhin yung asawa mo, posible yun. Makaahon ka pa sa kahirapan, posible yun. Kay cancer ka, posible yun. Sabi ni Lord, kaya nga eh. Nandito ako na gumaganap ng mga imposible sa inyo. Lord, matutupad pa ba yung pangako mo sa akin? Sa'yo, maaring hindi. Pero sa akin, pwede kong tuparin yan sa buhay mo. So just stand up and remind yourself, Lord, nakalimutan ko, kasama pala kita dito sa bangka ko. Diba, binigay mo na sa kanya yung manubela? Allow Him to be the captain of your life. And if the boat is rattling with storm right now, kabagalala, hindi ka malulunod kasama sila. Even Peter experienced drowning. The shortest prayer that he mentioned in the Bible, Lord, save me. In just a glimpse. Kaya kang sagupin ng Lord. Pero matutunan mo sana yung sinasabi ko sa iyo ngayon. Maaaring hindi mo ito maunawaan ngayon yung dinadaanan mo katulad ng mga disciple. Takot na takot ka ngayon. Hindi mo maunawaan kailan, paano, saan. Ay, hindi ko rin alam. Pero isa lang alam ko rito. Pinadadaan ka ng Diyos dyan kasi pinlalo niya ito sa buhay mo. Huwag kang mag-alala kapag kasama mo si Lord, hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwan. Sabihin mo dyan sa katabi mo, hindi tayo iiwanan ng Diyos. Huwag kang matakot. Kasama natin si Lord. Tumayo po tayo lahat at awitin natin na walang mahirap sa Diyos. Ibalik ko yung verse na yon sa inyo. Ang sabi niya, yatas mo ng konti. Is there anything hard for me? Sabi niya. Is there anything hard for me? Yan. I am the Lord, the God of all mankind. If you are a mankind, that's it, it's very clear. Is there anything hard for the Lord? No. May mahirap ba sa Diyos? Sabihin mo sa sarili mo, walang mahirap sa Diyos. May the peace of the Lord that transcends beyond your understanding saturate your mind and your heart this evening as you dwell unto Him, as you lay down your anchor to your God. Allow His word to manifest into your situation, because in just word of Jesus Christ, in just a word, sabi niya, be still, and it happened immediately. Remember the first series, because the Lord said so. Tonight, the Lord is going to speak into your situation. Kapatid, pag sinabi ng Diyos, sumanda ka. Dahil yung kilos na yan, ay yan yung inaabangan ng Diyos na mangyari sa buhay mo. His move and your trust collide, humanda ka. This is it. The impossible becomes possible. Yes, Lord. May kailangan ka ba ngayon? Idulog mo ngayon sa Diyos. Hayaan mo yung katabi mo. When you feel overwhelmed right now, remember that Jesus cares for you personally. Oh, hallelujah.
Gawin mong panalangin. Is there anything hard for you, Lord? No. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Oh, His presence is here. Come on, sing it with all your heart. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Kumikilos siya ngayon sa imposibleng bagay sa buhay mo. Sa'yo. Habang nakataas ang iyong mga kamay, sabihin mo sa Kanya na nagtitiwala ka sa Kanya ng lubos. Yes, Jesus. Sa aking isipin ay kaya kong gawin. Higit sa aking kalakalan. Lord, kailangan ko ang iyong lakas at tulong. Hindi ka magkukulang sa iyong mga anak, O Diyos. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo. Di manggagamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Sa amin mayroon, Lord. Sa'yo wala. Tulungan mo ang iyong mga anak, O Diyos. Inilalapit ko ang bawat dulog po nila sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang ang Panginoon na tanging nagmamahal sa amin. All together, sabihin mo sa Kanya, walang mahirap. Sa'yo, walang mahirap sa'yo. O ikaw, O Diyos ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Minsan pa, at the top of your lungs, at the top, isigaw mo, sabihin mo. Just one voice. Let's pray congregationally. Sige, sabihin mo sa sitwasyon mo, minsan pa walang mahirap. Walang mahirap dyan sa iyong marriage. Walang mahirap dyan sa paghingi mo ng anak. Walang mahirap dyan sa problema mo sa pera. Walang mahirap dyan sa iyong mga magulang. Walang mahirap sa iyong business. Walang mahirap sa iyo kung ano may nararanasan mo ngayon. Walang mahirap.
tunay, O Diyos, sa iyong salita. Maaring matakot man kami, ay dulot lamang ito, Panginoon, na nagtitiwala kami sa aming mga sarili. Ngunit salamat sa iyong mga salitang ipinaalala mo ngayon na may mga bagay talaga na dapat namin ipagkatiwala sa iyo. Na tanging ikaw lamang ang kayang gumawa nito. Let the instruments play. Sa 3 linggo na iyong narinig ang kanyang mensahe, tunay nga na ipinapaalala sa atin ng Diyos na may mga bagay lamang na tanging siya lamang ang makakagawa at tanging siya lamang makakasolusyon. Let God, let go and let God the things that you cannot hold. Ilalagay ka minsan talaga ng Diyos sa out of control situation of your life to remind you that He alone is in control. Remind yourself and make it a habit. Lord, kung pinoproseso mo ako ngayon sa sitwasyon ko, magtitiwala ako ng lubusan sa iyo. Dahil alam ko, nangako ka ng umpisa, tatawid tayo dun sa kabila. At i-remind kita, itatawid ka ng Diyos dyan.